Hello, kamusta at welcome back sa aking channel. Alam mo, minsan napapansin ko, yung mga taong laging natatakot gumawa ng desisyon para sa sarili nila, palagi silang nagdududa at laging naghihintay ng tamang oras. Parang ang buhay nila, lagi na lang nakapos. Di ba nakaka-frustrate rin? Kasi sa totoo lang, hindi natin maiiwasan na may mga bagay sa buhay na hindi natin kontrolado. Pero, alam mo ba ang pinaka-problem? Yung takot na magdesisyon para sa sarili mo. Oo, takot. Takot na baka magkamali ka, takot na baka hindi ka tanggapin, takot na baka masaktan ka. At minsan, kahit alam mo sa puso mo kung ano ang tama, yung simpleng go moment, napapariwara lang ng takot. Kaya sa video na to, gusto kong kausapin ka ng diretsahan. Hindi ito lecture, promise. Para lang tayong nagkakape at nagkukwentuhan tungkol sa buhay, choices, at kung paano natin dapat hawakan ang ating takot nang hindi hinahayaan nitong magdikta ng ating desisyon. Kasi, sa edad nating 25 pataas, marami na tayong experiences. At alam na natin kung gaano kadali ang buhay na maging stagnant lang kung hahayaan natin ang fear na humawak ng steering wheel ng life natin. Ang topic natin ngayon ay, huwag hayaang ang takot ang magdesisyon. At pag-usapan natin ito sa paraang practical, yung mga real-life examples, mga simpleng tips, at kwentong madali mong mai-relate sa sarili mo. Kasi hindi naman tayo perfectionist. Hindi natin kailangan maging flawless. Kailangan lang natin maging aware sa mga moments na hinahayaan natin ang fear na kontrolin tayo. Alam mo, kadalasan takot nagsimula sa maliit na bagay. Halimbawa, may chance kang mag-apply sa bagong trabaho, o gusto mong simulan ang maliit na negosyo, pero iniisip mo agad, what if hindi ako magtagumpay? What if mali ang timing? At yon, hindi mo nagagawa. O kaya, sa personal life, may gusto kang sabihin sa isang tao, pero dahil takot ka sa rejection, nanahimik ka. Puro what ifs. Nakaka-relate ka ba? Oo, nakaka-relate. Kasi lahat tayo, minsan, nasasadlak sa ganitong spiral. Pero alam mo, may paraan para hindi ka tuluyang matrap sa fear. Una, kailangan mong kilalanin ang takot mo. Huwag mo itong i-ignore. Kasi kapag in-ignore mo, parang lumalaki lang siya sa loob mo. At minsan, kapag least expected mo, bigla na lang sumabog. Halimbawa, ganito. May friend ako na gusto mag-shift career from office job to photography. Matagal niyang iniisip ito, puro hesitation, puro bakit hindi ang iniisip niya. Hanggang sa minsan, sinabi niya sa sarili, sige, kahit takot ako, susubukan ko. At guess what? Ngayon, mas fulfilled siya sa buhay niya kaysa dati. Kasi hindi niya hinayaan ang fear na magdesisyon para sa kanya. Pangalawa, mahalagang i-reframe ang mindset mo. Madalas kasi, kapag may takot, iniisip natin agad ang worst case scenario. What if bumagsak ako? What if masaktan ako? Pero, alam mo, kung i-shift mo lang, makikita mo na marami rin namang positive possibilities. Halimbawa, sa parehong friend ko, imbes na isipin na baka walang kliyente sa photography niya, naisip niya, what if madaming tao ang ma-inspire sa work ko? What if masaya ako sa ginagawa ko? Parang magic, di ba? Hindi mawawala ang fear, pero pwede mong kontrolin kung gaano kalakas ang impact niya sa choices mo. At pangatlo, huwag kang matakot magsimula kahit maliit. Oo, maliit lang. Kahit simpleng hakbang lang sa tamang direksyon, mas mabuti kaysa walang hakbang. Kasi alam mo yung tipong nag-aantay ka ng perfect moment. Di yun nga ang pinaka-problem, kasi walang perfect moment. Lahat ng perfect na opportunity, minsan kailangan mo lang i-create. Kaya, kahit simpleng step lang, like sending a message, applying for a course, o paglaan ng oras para matuto ng bagong skill, it's already a victory over fear. Ngayon, baka nagtatanong ka, paano ko malalaman na hindi lang ako overthinking? Paano ko malalaman na tama yung desisyon ko? Dito papasok yung self-awareness. Pakinggan mo ang sarili mo, hindi yung takot mo. Madalas kasi, may tinatawag tayong inner voice, yung gut feeling natin. Hindi siya perfect, pero kadalasan, alam niya yung tama para sa sarili mo. Kapag narinig mo yon at sinunod mo, kahit na may fear, makakagawa ka ng desisyon na may confidence. Kasi hindi ka nagpakontrol sa fear, nagpakontrol ka sa sarili mo.
Isa pang kwento, may kilala ako na dati laging second guess sa sarili niya. Kapag may opportunity, lagi siyang nagdadalawang isip. Hanggang sa na-realize niya, di ba, ang buhay niya, puro hesitation lang. Sabi niya sa sarili, hindi ko napapayagan ang fear na magdesisyon para sa akin. Magsimula siyang magsabi ng yes sa mga bagay na gusto niya kahit na nakakatakot. Hindi siya naging reckless, pero sinubukan niya. Ang resulta? Marami siyang natutunan at mas confident siya ngayon sa choices niya. Kaya ang lesson dito, kaibigan, simple lang. Takot ay natural pero hindi dapat ito ang boss mo. Hindi mo kailangang mawala ang fear. Kailangan mo lang malaman paano makipag-coexist dito. Kilalanin mo, pakinggan mo, at gawin mo ang hakbang na alam mong tama para sa sarili mo. At sa bawat hakbang, kahit maliit, natututo kang maging mas matatag, mas empowered, mas free. Ngayon, habang iniisip mo ito, baka nagtataka ka. Paano ko sisimulan? Saan ako magsisimula kung puro takot ang nararamdaman ko? Simple lang. Mag-focus sa maliit na hakbang. Hindi mo kailangan i-overthink. Kahit isang simpleng action, isang desisyon lang para sa sarili mo, malaking bagay na yon. Halimbawa, mag-decide ka ngayong araw na tatawag sa kaibigan mo na matagal mo nang gustong makausap. O kaya, mag-commit ka sa maliit na goal sa trabaho o sa personal life. Maliit man siya, nag-reaffirm sa sarili mo na kaya mong gumawa ng choice kahit may fear. At tandaan mo, kabataan o middle age ka man, ang prinsipyo ay pareho. Hindi ka pwede maging hostage ng fear. Ang fear ay naroroon para turuan ka, hindi para kontrolin ka. Kung natutunan mo itong prinsipyo sa bawat desisyon na gagawin mo, kahit sa career, relationships o personal growth, mas magiging aware ka sa sarili mo. Mas magiging conscious ka sa choices mo at mas magiging empowered ka na i-handle ang buhay mo. So, habang iniisip mo ang mga ito, isipin mo rin, ang bawat pagkakataon na napapansin mo yung fear ay pagkakataon rin para lumago. Parang gym ng emotions mo. Kapag hinarap mo ang takot mo, lumalakas ka. Kapag hinarap mo ang uncertainty, natututo kang maging resilient. At sa bawat hakbang, mas lumalakas ang self-trust mo. At yan ang mahalaga. At habang iniisip mo lahat ng ito, dahan-dahan natin palalawakin ang pag-uusap. Ipapakita ko sa iyo kung paano ang simpleng mindset shifts at maliit na aksyon ay makakatulong talaga na huwag hayaang ang takot ang magdesisyon para sa iyo. Sa mga susunod na kwentuhan natin, magbibigay ako ng mga practical examples, mga tip na madaling i-apply sa araw-araw, at mga inspirational stories na siguradong makaka-relate ka. Alam mo, minsan, kahit alam natin sa puso natin kung ano ang gusto nating gawin, may moment pa rin na nagdadalawang isip tayo. Kasi ang fear, hindi siya instant. Parang tubig na dahan-dahang bumabalot sa paligid mo, dahan-dahan kang pinipigilan. Pero, alam mo kung ano ang secret? Dapat alam mo kung paano ka kikilos kahit naroroon ang fear. Hindi ibig sabihin na wala ng takot pero alam mo kung paano ka lalakad sa kabila nito. Halimbawa, may kakilala ako na matagal nang gusto mag-travel abroad. Sobrang excited siya, pero lagi siyang nag-iisip. What if walang trabaho pagbalik ko? What if masakit sa budget? Parang perfect storm ng fear, di ba? Pero sabi niya, sige, kahit natatakot ako, gagawin ko na. Plan B lagi, may backup. At ang nangyari? Nakatulog siya sa mga bagong lugar, nakilala ang iba't ibang tao, at mas confident siya sa sarili niya. Kasi hindi niya hinayaan ang fear na maging boss niya. Nakita niya na kahit may risks, may rewards din. Isa pang paraan para hindi ka matrap ng takot ay ang pag-focus sa facts, hindi sa assumptions. Minsan kasi, mas malaki sa ulo natin ang worst case scenario kaysa sa totoong nangyayari. Halimbawa, gusto mong mag-apply sa bagong trabaho, pero iniisip mo agad, what if hindi ako matanggap? Ang nangyayari, hindi ka na nag-a-apply. Pero kung titingnan mo sa facts, wala pang nangyari. Ang worst case, baka hindi ka lang matanggap, pero hindi ito katapusan ng mundo. Pwedeng may mas maganda pang oportunidad sa kabila. Parang magic, di ba? Kapag binago mo lang ang lens mo, mas manageable ang fear. At alam mo, another tip na effective talaga, pag-usapan ang takot mo sa trusted person. Hindi mo kailangan mag-isa sa laban na, kapag naibahagi mo yung nararamdaman mo,
mas malinaw ang nakikita mo. Halimbawa, yung friend ko na gusto mag-shift career, kinuwento niya sa isang mentor. Ang nangyari, na-realize niya na marami siyang support at guidance. Parang na-lighten ang bigat ng fear niya kasi hindi siya nag-iisa. Ngayon, may isa pa akong gustong i-share na approach. Action kahit maliit lang. Alam mo yung tipong takot ka gumawa ng malaking desisyon? Huwag mong hintayin ang perfect moment. Gumawa ka lang ng maliit na hakbang. Halimbawa, gusto mong magsimula ng hobby na matagal mo nang pinapangarap, photography, painting o kahit online business. Hindi mo kailangan right away maging expert. Kahit magbasa ka muna ng libro, manood ng tutorial o gumawa ng simpleng practice, malaking bagay na yon. Kasi sa bawat maliit na hakbang, kinikilala mo na hindi ka hostage ng fear. At isa pa, huwag mong kalimutan ang self-talk. Alam mo yung internal dialogue natin? Kung puro negative thoughts lang, lalo kang matatakot. Pero kung papalitan mo ito ng encouraging words, malaki ang effect. Halimbawa, sa halip na isipin, hindi ko kaya, subukan mo. Kaya ko ito, kaya ko matuto, kaya ko harapin. Parang magic, kahit hindi mawala ang takot, lumalakas ang loob mo. May isa pang kwento na nakaka-inspire. May kilala ako na dati palaging nagdadalawang isip sa relationships. Laging iniisip, what if masaktan ako? What if hindi siya worth it? Pero isang araw, nag-decide siya na makipag-open. Hindi niya inasahan, pero nakilala niya yung tao na nakapagpasaya sa kanya ng sobra. Sabi niya, kung hinintay ko lang ang perfect moment, hindi ko makikilala yung happiness na yon. Kaya, minsan kailangan mo lang kumilos kahit may fear. Isa pang tip na effective sa mga middle-aged reflect sa past experiences. Tanungin mo sarili mo, sa mga pagkakataon na hinarap ko ang takot ko dati, ano ang natutunan ko? Malamang makakahanap ka ng mga instances na nagtagumpay ka kahit natatakot. Kapag na-realize mo ito, nagiging confidence booster siya. Parang life audit na nagpapakita sa'yo, oh, kaya mo pala. At huwag mong kalimutan, may learning curve sa lahat ng desisyon. Walang instant success. Kaya kahit may fear, isipin mo na parte ito ng proseso. Ang fear minsan, parang safety signal lang paalala na kailangan mong maging maingat, hindi para huminto. Sa bawat hakbang mo, mas natututo ka, mas nagiging mature ang decisions mo. Isa pa, isang psychological trick na nakakatulong. Visualize the positive outcome. Kapag takot ka gumawa ng decision, imagine mo ang magandang mangyayari kung gawin mo. Halimbawa, gusto mong magsimula ng business. Imagine mo yung clients mo na happy, yung sarili mo na fulfilled, yung confidence na dadating. Nakaka-boost ng courage kasi nakikita mo na may rewards rin sa likod ng fear. At huli, isa sa pinaka-powerful na lesson, trust yourself. Kahit gaano kalakas ang takot, ikaw ang may control sa sarili mo. Ang takot ay natural, pero hindi ito dapat magdikta ng life mo. Kapag tinutulungan mo ang sarili mo na gumawa ng desisyon based sa values mo, hindi sa fear mo, mas empowered ka. Parang superhero moment, pero real-life version. Kaya habang iniisip mo ito, isipin mo rin, bawat desisyon na ginagawa mo kahit may takot, bawat hakbang, kahit maliit, ay victory. Hindi dahil perfect ang outcome, kundi dahil hindi ka pumayag na ang fear ang boss mo. At sa ganitong mindset, mas nagiging aware ka sa sarili mo, mas malakas ang loob mo, at mas confident sa choices mo. Alam mo, sa huli, ang pinaka-importanting lesson na gusto kong iparating sa iyo ay simple lang pero powerful. Huwag hayaang ang takot ang magdesisyon para sa iyo. Kasi sa bawat pagkakataon na hinayaan mo ang fear na kontrolin ang buhay mo, parang sinasabi mo sa sarili mo na hindi ka worth it. At hindi totoo yon. Hindi ka lang basta worthy ng happiness, success, at fulfillment, karapat-dapat ka talaga. Isipin mo na parang naglalakad ka sa isang madilim na hallway. Natural na takot ka kasi hindi mo alam kung ano ang nasa dulo. Pero bawat hakbang na ginagawa mo, kahit kaunti, nakakakita ka ng liwanag. At bawat hakbang na yon, mas lumalakas ang loob mo, mas tumitibay ang self-trust mo. Parang life, di ba? Lahat ng desisyon, may fear. Pero hindi dapat ito dahilan para huminto. Minsan kasi, naiisip natin na kailangan nating maging perfect bago gumawa ng desisyon. Pero sa totoo lang,
Perfect moment, perfect timing, wala yun. Ang mahalaga, kumilos ka kahit hindi perfect. Kahit maliit na hakbang, kahit may kaunting pag-aalinlangan, it counts. Halimbawa, gusto mong matuto ng bagong skill, huwag mong hintayin na perfecto ang timing. Simulan mo na, kahit maliit lang. Gusto mong mag-reconnect sa kaibigan o mahal sa buhay, mag-message ka na, kahit natatakot ka sa magiging sagot. Every step matters. At alam mo, isa pa sa pinaka-effective na paraan para hindi ka mahuli sa fear. Embrace uncertainty. Oo, alam kong mahirap. Lahat tayo gusto natin yung control. Gusto natin planado ang lahat. Pero life is unpredictable. At yan ang beauty niya. Kapag natututo kang tanggapin na hindi lahat sa buhay mo kontrolado, mas nagiging flexible at resilient ka. Mas madali kang makakagawa ng desisyon kahit may takot. Parang nagiging adaptive ka sa life, parang bambu sa hangin. Natututo kang sumabay sa agos. Isa pang tip na gusto kong ibahagi. Learn from small failures. Oo, baka matakot ka dahil natatakot ka sa pagkakamali. Pero guess what? Walang growth kung walang errors. Ang failures ay feedback lang. Parang GPS sa life mo. Kung mali ang turn mo, hindi ito end of the road. Directions lang para maitama mo. At bawat maliit na failure, nagiging mas wise ka sa susunod na desisyon. Mas confident ka kasi alam mo na kaya mong bumangon at mag-adjust. At alam mo, sa age natin, importante rin ang balance, hindi lang basta tapang sa harap ng fear, pero pati self-compassion. Kapag may fear ka, huwag mo rin murahin ang sarili mo. Huwag mong isipin na, baka takot ako kaya mahina ako. Hindi yun tama. Ang totoong strength ay alam mong may fear ka, pero kumikilos ka pa rin. Parang, you're scared, pero you're still moving forward. That's courage. Gusto ko rin i-share ang isa pang strategy. Visual reminders. Parang sticky notes sa isip mo. Pwede itong simpleng affirmation, kaya ko ito. Takot man, susubukan ko pa rin. O kahit mga quotes na nagbibigay inspirasyon. Kada araw na makikita mo ito, naaalala mo na hindi dapat fear ang magdikta ng buhay mo. Nakaka-boost ng motivation, lalo na sa mga moment na gusto mong umatras. At isa pa, huwag kalimutan ang celebrate the wins, kahit maliit. Kapag nag-decide ka, kahit may fear, kahit maliit na hakbang lang, i-acknowledge mo yon. Sobrang effective niya kasi nagiging reminder sa'yo na kaya mong gumawa ng desisyon. Parang confidence building sa sarili. At sa bawat maliit na celebration, mas nagiging empowered ka sa susunod na decision mo. Alam mo, sa mga experiences natin sa life, madalas, ang fear ay parang shadow, laging kasunod. Pero kung matutunan mo kung paano lumakad sa liwanag, kahit kasama ang shadow na yon, mas nagiging malaya ka. Hindi mo kailangan mawala ang fear, pero hindi mo rin kailangang hayaang siya ang boss ng choices mo. Lahat ng desisyon mo, sa huli dapat ikaw ang may hawak, hindi ang takot. Kaya tandaan mo kaibigan, bawat pagkakataon na gagawa ka ng desisyon kahit natatakot, bawat hakbang na kumikilos ka kahit may uncertainty, ay hakbang papalapit sa life na gusto mo. Life na puno ng fulfillment, confidence, at growth. Hindi mo kailangan maging perfect, hindi mo kailangan maging fearless. Kailangan mo lang maging aware, maging brave enough na kumilos, at magtiwala sa sarili mo. At alam mo, gusto kong iparating sa iyo ang pinaka-ultimate message. Ang takot ay guide, hindi boss. Ang fear ay nandyan para turuan ka, para maging reminder na mag-ingat, hindi para pigilan ka. Kapag natutunan mo itong prinsipyo, mas confident ka sa sarili mo, mas empowered sa desisyon mo, at mas matatag sa life. So habang iniisip mo ang lahat ng ito, isipin mo, bawat desisyon mo ngayon, kahit may fear, ay hakbang papalapit sa mas fulfilling at mas meaningful na buhay. Lahat ng small victories, lahat ng moments na kumilos ka kahit natatakot, ay patunay na kaya mong maging captain ng sariling buhay mo. Kung may nais kang i-share na kwento o experience tungkol sa overcoming fear, ibahagi mo sa comments section. Gustong-gusto kong marinig kung paano ninyo hinaharap ang takot sa sarili ninyo. At syempre, kung nagustuhan mo itong kwentuhan natin, like at subscribe sa channel para sa mas maraming inspirational at practical na content. Tandaan mo, ang journey ng buhay ay hindi palaging madali. Pero kung may awareness, tamang mindset at trust sa sarili,
Kaya mong i-navigate ang kahit anong challenge. Huwag mong hayaang ang takot ang magdikta ng choices mo. Laging maniwala sa sarili, manatiling totoo sa values mo, at lumakad sa direksyon na magpapalakas sa'yo. Ang best, kaibigan, ay palaging darating. Keep moving forward. Quick lang, bago makalimutan. I-comment mo kung saan ka nanonood. Gusto ko makita kung saan umaabot tong channel na to.